Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is Shiva Masigada channel. Excuse me. A faith healer, also mata reader. So ngayong hapon na to, tingnan natin ang nagsasabihin sa inyo ng ating mga gabay. This is a weekly gabay for the month of September 1 hanggang September 8 for the sign of Taurus. So, Taurus, welcome to my channel. Ano ang pinaka-messages, advices, kaganapan sa buhay mo? Ang ating masasagap for today's video, kanino naman kayang energy, kaganapan o hanash, or kwento ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos updates. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, please click nyo na po subscribe button dyan sa baba for all bell para updated kayo sa mga videos na i-upload natin every time in every moment. So guys, kumapit-kapit ka dahil ito na mensahe sa iyo ng ating mga gabay. Angel Spirit, please give an information. Ano ang pinaka-mensahe sa iyo ng ating gabay for the sign of Taurus? There is a Queen of Swords. Information. And of course, sinasabi sa'yo dito na mukhang mayroong information naman sinasabi sa'yo dito mukhang magiging matalas, no? And of course, makikita mo yung bigger future of yourself. And the Three of Coin, collaboration, trabaho, negosyo, hanap buhay. Tumutok ka daw dyan, T. What is additional messages? Ko. With the Eight of Coins, sinasabi sa'yo dito na there is team mo, kumbaga mag-focus ka daw or kumbaga there's a dedication and for hardworking about sa negosyo at trabaho, ha? And of course, sinasabi dito there's a 10 of Wands. Kumbaga matatapos ay obligation, matatapos ang responsibilities, no? Kumbaga sinasabi sa dito na kailangan mong tutukan ang ginagawa mo. And of course, there's the Sun card. There's a positive energy and of course, a positive outcome. Pasabog! So, what is additional messages? What is additional messages, Angels? There's a Ten of Swords, T. There's a backstabbing, no? Makikilala at lalabas na ang katotohanan sa likod ng kasinungalingan. Meron traidor. Sinasabi sa'yo dito na makikilala mo na siya. What is the King of Swords? Tara, may pa-premiere, abangan. Charis. And of course, there's a faith, no? Kumbaga, manampalataya at magtiwala ka sa ating buong may kapal. Sinasabi sa'yo dito na ipapakilala sa'yo, ipapasilip sa'yo ang totoong klase ng tao sa mga kaharap mo, no? And of course, there's a Three of Cups. Sinasabi sa'yo dito, there's a third party or there's an celebration or there's an someone involved dito, no? Kumbaga sinasabi sa'yo dito susubukin ng pananampalataya mo at tiwala mo. What is the Three of Coins? There's a word card. Big sabihin dito, T, there's an all kind, all of all aspects. Sinasabi sa dito, kailangan mo mag-focus, no? Ibibigay sa'yo. Or there's a trouble, no? Mukhang may gala ka talaga dito. And of course, there's a Six of Swords, there's a transition, and of course, Nine of Wands. Kumbaga, there's a final push, no? May mga bagay na lang na dapat gawin para may isa katuparan mo tong mga gusto mong gawin sa buhay mo. Para makaalis ka na sa kumbaga sa mga obligasyon, sa mga kumbaga struggles na yan, kung lahat ng mga kumbaga lahat ng mga iniisip mo na mabibigat, mga sakripisyo, ganyan. Kumbaga sinasabi sa'yo dito na this is your moment, no? Napakalapit mo na sa tagumpay, no? And of course, there's a transition. And of course, there's a hangman in reverse. Ibig sabihin dito, there's a new perspective. Baguhin mo raw ang iyong pananaw, T. What is the Ten of Swords? Ano tong Ten of Swords? Angel Spirit Guides. Okay, there's a Five of Swords, no? Sinasabi sa'yo dito na strategy, T. Or may kumukuha na information sa'yo, slow and steady, na kailangan mong kumalma at sinasabi sa'yo dito na kailangan mong gumawa ng strategy or rather ng kumbaga, unti hinay-hinay lang yan, hindi naman yan pabigla-bigla. Okay. What is the Queen of Swords? The Faith and of course the Three of Cups. Okay, there's a full card. Leaf of Faith. Oh, faith is faith. Double clarification. There's a new beginning and there's a faith. Kumbaga sinasabi sa'yo dito na maniwala at manampalataya at kumbaga i-surrender lahat kasi yung plano ni God ay mas maganda sa plano mo. What is the Three of Pentacles in the Word card? There's a Queen of Cups. There's an healing.
And of course, what is the Ace of Coin? Of course, the Six of Swords, there's a Two of Wands, and the High Priestess. There is a mystery behind, kumbaga sinasabi siya dito, there's a choices. Kailangan mo mamili ng dapat mong gawin. Dapat mag-focus ka kung saan ka kung saan yung alam mo magsiserve sa'yo sa huli, or meron ka parang benefits, ganon. Kumbaga, there is a revelation at the same time. What is the 10 of Wands and the 9 of Wands? There's an Ace of Swords. Breakthrough. Kumbaga, sa dami mong pinagdaanan, sakripisyo, pighati, karamdaman, kung ano man yung sakit na yan. Kumbaga, sinasabi sa'yo, this is your time, this is your moment. What is the Sun card of the Hangman? In reverse, so sinasabi sa'yo dito, there's a, Eight of Swords, no? Kumbaga, sinasabi sa'yo dito, there's, kumbaga, baguhin mo yung eksena mo, parang kinukulong ka dito ng insecurities mo, or yung kapag hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw, you're feeling entrapment, sinasabi sa'yo, there's a success coming your way. Baguhin mo lang yung perspective mo, no? And of course, there is a Palace of Wands. Okay, there's a palace that brings you abundance. Kumbaga sinasabi sa'yo dito na maraming struggles, maraming obligations, maraming responsibilities, pero this is your time na kailangan mo set aside mo yung mga worries mo, at the same time yung mga kumbaga, kailangan mo kailangan mo i-surrender yung mga tao sa paligid mo na alam mo hindi magsiserve sa'yo, lalo-lalo na yung mga taong tinrider ka. What is the total outcome? What is additional outcome? Outcome is the King of Coin being practicality. And of course, there's a Six of Wands. There's a victory and success. Ibig sabihin dito, kailangan mo maging practical about sa finances para makuha mo tong Six of Wands na victory. Kumbaga, there's a promotion, recognition, success, and victory and success. And of course, there's a Eight of Wands. There's a lot of messages, email. And of course, trouble, communication, or fast communication. And of course, there's a Two of Cups. There's a unified love, or there's a partnership coming in. Kumbaga, magkakaroon ka ng balance and of course, cooperation with your partner, no? Additional outcome, there's a King of Cups. You are devoted and supportive person. Sinasabi sa'yo dito na kailangan mong pangalagaan kung ano man ang meron ka. And of course, Nine of Cups, there's an offer. Offer about saan? Get my information. Okay, additional messages. Okay, there's the Wheel of Fortune. Kumbaga, umikot na yung kapalaran. Ang gulong ng palad ay umikot na ayon sa'yo. Kumbaga, makikita, ito na yung life purpose mo, T. Kumbaga, you are being a blessed. Kumbaga, sa daming pinagdaanan mo, sa lahat ng mga sakripisyo mo, kumbaga, sinubok ang pananampalataya mo at tiwala mo sa Kanya. Kaya pala, there's a faith, no? Kumbaga, sa dami mo pinagdaanan, there's a karmic relationship, there's some family related, there's a toxic family, there's a toxic friends, there's a toxic relationship before. Kumbaga, sinasabi sa dito, this is your moment na inikot na ang kapalaran na talagang nakatadhana para sa'yo. Inayos ni God, inayos ng ating universe, at sinet niya ang para sa'yo ay para sa'yo with the Wheel of Fortune. No? Kumbaga, you are being a blessed ngayon. Kumbaga, ay sinubok ka lang ng tadhana at sinubok ka lang ng panahon. So, what is a chakra? There is a dependency. Ibig sabihin dito, you're feeling stress and of course, impatient, no? Kumbaga, gusto mo kasi minamadali ang eksena, kaya kalma-kalma lang, ha? Hindi naman yan kagad matutupad ng instant tea. Hindi yan noodles na lalagyan mo na mainit na tubig, makakain mo na. Hindi ganun siya. Ha? And of course, there is an isolation. You're feeling entrapment or you're feeling stress and depressed. Yung hindi ka makakilos, hindi makagalaw. Pakawalan mo yung negatibong iniisip mo. No? Napaka-nega-nega mo pag ganyan. Sinasabi sa'yo dito, kapakawalan mo. Ito yan, no? Kumbaga, there's an Ace of Swords. See? There's a lot of swords. Kailangan mong baguhin ang perspective mo o yung pananaw mo. Nakakagulo yan sa success mo, T. And of course, sinasabi sa'yo dito, there's an balance. Yeah? United Kingdom, Elemental Kingdom. And of course, sinasabi dito, there's a unicorn, trust. Magtiwala ka in God, perfect time, and God, perfect will. And of course, there's a right passage. Makakapasa ka sa hamon ng buhay. Makakapasa ka in God plan. And of course, there's an alternative course, choices. No? May dapat kang pigpilian. Or dapat maging masaya ka sa pagpili mo. No? Kumbaga, alam mo yan kasi at the end of the time, yan na makakatulong sa'yo. At alam mong ipapanalo mo. What is additional messages? Okay, sinasabi sa'yo dito, there's a heart desire. Yung
'Di ba? Ayun yung sinunod mo ang puso mo. And of course, sinasabi sa dito, you connected to your life purpose, involvements, kumbaga, ikaw ang magdidikta, ikaw ang magsusulat ng sarili mong pahina. Proteksyonan mo at suportahan mo ang nararamdaman mo dahil hindi ka bibiguin ng ating may kapal. What is the Montology? Montology represent expect the powerful change. No, kumbaga magugulat ka, there's a shift out, biglang pagbabago sa buhay mo. No? Hindi mo inaasahan to, yung pagbabago nito in communication is the key. Kailangan makipag-communication ka dito, and of course, there's a prosperity lies ahead. Parating na ang magandang kapalaran na nakatadhana para sa'yo. No, kailangan mo lang kumilos gumalaw kasi walang umaasenso na nakangangalang And of course, what is Archangel Michael messages? New beginning and fresh start, no? Kailangan mong baguhin at kailangan mong magsimula ng panibagong buhay at panibagong eksena. Archangel Michael represent a self-respect, no? Kailangan mo rin respetuhin yung sarili mo. Masyado mo inaabuso yung sarili mo sa mga bagay-bagay, even sa mga kinakain mo or yung mga ginagawa mong routine sa buhay mo. May mga bagay dyan na hindi na nakakatulong sa katawan mo, sa sarili mo, sa isip mo, no? Kailangan mo, there's a failure. Some of you, yung mga ginagawa mo, nag-fail. Kasi there's a mistake. May mali kang ginagawa, no? Ayun yung sinasabi dito. Masyado mong inaabuso kung ano man ang ginagawa mo. And of course, there's a change na kailangan mong baguhin yun, ha? Kasi hindi siya nakakatulong. Bagkus nakakasama siya. Kailangan mong baguhin. What is the energy? And there's an attachment. No? Kapag may gusto kang talaga sa isang bagay, gusto mo. Ganun. Kumbaga kailangan, gusto mo pero dapat importante at mahalaga, 'di ba? Kailangan ganun. Kung alam mo hindi makakasama, ganun kumbaga sinasabi sa dito, ilalaban mo kapag alam mo makakabuti sa iyo at hindi makakasama. And first siya kay Archangel Michael, sinasabi sa dito pinoprotectionan ka ni ating Archangel Michael. Archangel Michael is protection. Ibig sabihin protected, no? You are being protected by angels. Magdasal ka at hilingin sa kanya ang protection. Susunod, meron tayong mga orasyon about sa mga Archangel Michael, no? May pondo tayo dyan, may dasal tayo for mga Archangel Michael, para pag humiling tayo, mas mabilis tayo maisa sa katuparan. And unto you, it's given to know the mystery of Kingdom of God. Ibig sabihin dito, na ipapakita sa iyo ni God ng yung mga bagay na hindi mo ina-expect. Yung parang hindi mo akalaing makukuha mo o hindi mo akalaing mangyayari, no? Ganon si God maglaro sa eksena, no? Gusto niya may mga unexpected moment, gusto niya may something na, alam mo yung himala, there's a miracle, ganun yung gusto niya, there's a blessing in disguise happen to your life. There's a 111 angels number. Oh, I told you so. Diba? Kumbaga sinasabi dito, angels are ready to fully support you in this endeavor so that you can co-create with the universe and life you love. Ibig sabihin dito yung mga bagay na kung alam mo sa sarili mong minamahal mo, yung alam mo yung mahal mo yung ginagawa mo, mahal mo yung bagay na yan, gusto mo may sa katuparan, yung may plano ka dyan na makakabuti sa sarili mo, sa ibang tao, lalo na sa sarili mo. Kumbaga sinasabi sa'yo dito na kailangan mong antabayanan o gabayan yung sarili mo. At ginagabayan ka ng ating angel spirit, pero kailangan mo maging maingat, no? Sa mga there's a creativity, Kumbaga kailangan mag-create ka ng mga panibagong powers and abilities. So what is the messages of life? Messages of life is the strength. Ooh, palakasin, patibayin, di ba? Strength, maging malakas at maging matibay. Today, I maintain control of my emotions. I raise up above self-doubt. I affirm my own power and stand strong in my unshakable faith. Today, I know that I have the strength to overcome anything I encounter. I find my courage in the truth. Holding tight of the force of love, I interpret over the fear. Ibig sabihin dito, nandun ka sa pananampalataya, nandun ka sa paniniwala, no? Kumbaga, hindi mo lang maaalis sa sarili mo yung matakot, no?
natatakot ka eh. Natatakot ka sa mga posibilidad o natatakot ka na mag-take ng action o natatakot ka sa isang bagay, no? Kumaga sinasabi dito, labanan mo ang takot at pangamba mo. Kailangan mo kapalan ng mukha mong humarap at ipagtagumpay yung plano mo at plano ng Panginoon. Sinasabi sa'yo dito, laban, laban, laban at yung pananampalataya mo ay ituloy mo at magtiwala ka sa process of progress. Well, ibig sabihin dito, may mga pagsubok naman na darating sa'yo. Huwag kang bibitaw. Laban lang. So, this is a weekly gabay for the month of September 1 hanggang September 8 for the sign of Taurus. This reading is a reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Maraming salamat guys and see you in the next video. Bye-bye and babush.